Nabawasan ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Bunsod ito ng pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maparami ang dekalidad na trabaho lalo na ngayong holiday season. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Patuloy ang paglago at pagbuti ng kalagayan ng trabaho sa Pilipinas. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na kanilang nakala para sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Ayon sa PSA, bumaba sa 3.7% ang unemployment rate ng bansa mula sa 4.5% noong nakaraang taon sa kapareho na buwan at sa 4.0% na naitala noong Agosto 2024. Katumbas ito ng 1.89 million na walang trabaho na mas mababa kumpara sa 2.26 million noong nakaraang September 2023 at 2.07 million noong Agosto 2024. Kasabay nito, tumaas naman ang employment rate sa 96.3% mula sa 95.5% noong 2023, kung saan umabot sa 49.87 million ang mga Pilipino na may trabaho nitong Setyembre na mas marami kumpara sa 47.67 million noong 2023 sa parehong buwan at 49.15 million noong Agosto 2024. Habang tumaas din ang labor force participation rate na nasa 65.7% kumpara sa 64.1% noong Setyembre 2023. Ayon kay National Statistician Undersecretary Dennis Mapa, bunsod rin ito ng pagdami ng mga nagnanais magtrabaho ngayong holiday season sa kabila ng mga naranasang kalamidad ito mga nakaraang buwan. Yes, of course, because of the holiday season, more wants to work. Kaya tumaas yung ating employment rate in terms of both the rate and the numbers, but hindi lahat na-absorb as like full-time. And thus, you have also substantial increase in the underemployment. Nang tanungin naman si Mapa, kung may epekto ba ang mga nagdaang bagyo sa employment rate? May impact talaga yan, kasi normally yung storm nakikita natin may epekto sa agri. Remember yung agricultural sector natin, mga almost 20% of our workers. Gayunpaman, positibo pa rin nilang tinitignan ang pagbangon nito dahil sa pagpasok ng mga nais magtrabaho ngayong bare months, particular sa retail, accommodation, supermarkets na kumukuha ng seasonal workers. Samantala, ayon kay National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, nananatiling prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng kalidad at mas maayos na kita ng manggagawang Pilipino. Dagdag pa ng kalihim, patuloy din ang kanilang implementasyon ng supply and demand side interventions para makamit ang quality employment targets na nakapaloob sa kanilang Philippine Development Plan 2023-2028. Ayon pa sa NEDA at Department of Labor and Employment o DOLE, patuloy ang kanilang mga proyekto at programa, katuwang ang pribadong sektor, partikular sa paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at capacity building para sa mga manggagawang Pilipino. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.